Hello guys, magandang gabi. Ayan, gabi ngayon dito sa Macau. Dito ako ngayon guys sa isang lugar dito sa Macau. Kilalang lugar sa Macau Tower. Ayan, ang ganda dito guys pag gabi. Ayan yung Macau Tower. Ayan. Macau Tower yan. Ayan, ganda dito. Ang dami nagja-jogging ng mga Pilipino. Ayan. Ayan. Ang ganda dito. Ang ganda ng ano dito, mahangin, malamig. Diba? Fresco, gusto mo mag-ano dito, yung mag-inom. Ayan. Gusto mo mapag-isa. Ayan, pwede ka dito mag-isa. Katulad ng ginagawa ko ngayon, guys, mag-isa lang ako. And then nakaka-relax dito, mag-isip-isip ka kung mga walang kakwenta-kwentang bagay, yan, pwede mo dito isipin. Diba? Ganun. Kung may example, mandirigma ka dito sa Macau and gusto mo nang planuhin kung anong mga plano mo bukas, mga susunod na step mo, ayan, pwede mo dito gawin. Mag-isip ka dito, kuha ka ng higaan dito, pwede ka humiga. Wala namang ano dito kasi guys eh. Napaka-safety yung Macau dito. Walang mga ano dito, magdanakaw. Walang snatcher, hindi magulo dito. Hindi unlike sa Pilipinas na kailangan mo maging alerto, kailangan mo mag-ingat. Yan, dito, matakot yung mga ano dito eh. Mga masasamang loob kasi halos may CCTV dito eh, bawat kanto eh. Kaya kung gagawa ka man ng kalokohan dito, gumawa ka man ngayong oras, dapat maya-maya alas 5 or 10 hours before nakalis ka na ng Macau. Kasi once na na-report yan, nako, hindi ka na makakalabas ng Macau. Napakalit lang yung Macau. Kaya huwag ka na gumawa ng katarantaduhan dito. Maging mabuti ka na lang, magtrabaho ka ng maayos. Kung mayroon ka man nakaalitan dyan, mga kapwa Pilipino mo, huwag mo nang patulan, umalis ka na lang. Di ba? Huwag ka makipag-away dito kasi kapalit yan yung trabaho mo. Hindi mo naman ikakamatay yun yung hindi mo papatulan yung kaaway mo. Mas maganda na lang maging humble ka na lang. Ganon. Hayaan mo siya. Hayaan mo na lang. Alis ka na lang. Hindi yung mayabang ka rin, gusto mo rin patulan eh. Hindi ganun guys. Hindi ganun. Isipin mo lagi yung mga possible na mangyari sa inyo dalawa. Baka mawalan kayo ng trabaho, baka magsabay kayo sa aeroplano pa uwi. Dahil lang sa simpleng bagay, hindi kayo nagkaintindihan, dahil sa pinatulan mo. Guys, ang dami na nangyari dito sa Macau na ganun nangyari na dahil lang sa init ng ulo. Di ba? Yan, isipin mo lagi yung future mo, hindi yung matapang ka, lasing ka. Naku, yung mga Pilipino dito guys, nakainom lang, pagtitripan ng kapwa Pilipino, di ba? Napaka lang, yung mga attitude sa Pilipinas, dinala dito. Huwag nyo nang dalhin dito sa Macau yung mga attitude na doon sa Pilipinas. Iba na yan dito, hindi na yung Pilipinas, Macau na to. Kung tarantado ka sa Pilipinas, maging mabuti ka na dito sa Macau. Yung pagbutihan mo yung trabaho mo, ganun. Alagaan mo kasi ang hirap niyang trabaho hanapin, 'di ba? Ayan guys, shoutout muna tayo sa lahat. Shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau, sa mga pupunta. Ayan, salamat guys sa support. Tong content ko na to is para sa mga mandirigma na pupunta ng Macau. And yan. Marami sa akin nagpipim na nasa Pilipinas pa na gusto nila mag-Macau na ano ba idol, makakahanap ba ako dyan, natatakot ako, yung possible na mangyari, baka hindi ako makahanap. Yan yung mga question na hindi ko nasasagot eh. Sabi ko hindi ko nasasagot yan kasi nga hindi ako ikaw, di ba? Depende, sabi ko, hindi ka naman talaga makakahanap dito kung hindi ka focus sa goal mo eh, di ba? Hindi ka example, gusto mo maghanap ng trabaho dito sa Macau, tapos hanggang salita ka lang, di ba? Hindi ka naman gumagalaw. Alis ka nga sa araw, tapos ilang agency lang pupuntahan mo. Di ba? Wala din, useless lang. Hanggang salita ka lang, sabihin na, idol na, alis naman ako araw-araw, bakit wala pa rin? Hindi ko alam kung saan ka nagpupunta, di ba? Umalis ka nga araw-araw pero yung agency na pupunta mo siya lang, 'di ba? Kasi dapat dito guys, yung lagi kong sinasabi is dapat makapal yung mukha mo sa Macau. Makapal mukha mo, talagang
hindi ka mahihiya dito. Hindi ka mahihiya sa Macau. Guys, hindi naman sa pagmamayabang dito sa Macau. Madiskarte ako dito sa paghahanap ng trabaho. Ilang days lang, ilang weeks lang. Hindi ako dito naghanap ng trabaho sa Macau. Nakailang trabaho na ako. Hindi ako dito siguro nung una kasi nung unang dating ko dito 2017, yun talaga na nag-extend pa ako. Nag-extend pa ako ng visa kasi nung 2017 nang pagdating ko dito, wala talagang mga nagba-vlog dito ng ang location ng mga agency. Ako lang guys dito nagba-vlog ng mga location ng agency dito sa Macau. Totoo, pag nag-search ka, example, Amarillo Agency sa YouTube, dito sa YouTube, makikita mo yung mukha ko doon kung saan location yan. Wala kang may ibang makitang vlogger. Ewan ko ngayon kung mayroon na mga nagba-vlog ng location. Mayroon mga nagba-vlog sa Reels, mga location. Pero sa YouTube, ako lang siguro. Yan, mga step by step yan guys. Kasi naranasan ko dito sa Macau, kaya ginawa ko yung content na yon. Kasi nga, dati kasi yung parang nangangapa kami dito. Wala kami, kaya sa isang araw, may sinusundan lang kaming tao na kung hindi siya aalis, hindi rin kami aalis. Kasi wala kaming alam dito sa Macau. Ganun kami, para kaming mga tanga. O doon sa isang tao na kung hindi siya aalis, sunod-sunuran kami sa kanya. Ganun nangyari. Kaya nag-vlog ako, sabi ko kailangan ng mga future na mandirigma dito na kailangan nila to, na hindi na nila kailangan ng tao na matagal na dito sa Macau, na dito nagtatrabaho, na alam na lahat. Pwede na sila magsulo. Diba? Guys, maganda magsulo dito sa Macau, maghanap ng trabaho. Sabi nila mahirap maghanap ng trabaho dito. Mahirap kasi nga nakadepende lang sila sa isang tao, hindi sila nagsusulo kasi nga nahihiya sila. Yun. Parehas lang naman sa Pilipinas din eh. Sa Pilipinas ganun din naman, mahirap din maghanap ng trabaho doon. 'Di ba? Sa Pilipinas, taga roon tayo, 'di ba? Nahirapan din tayo maghanap ng trabaho. Dito parehas lang din 'yan. Kahit saan ka pumunta, mahirap. Lalo na pag hindi ka gumagalaw, tapos yung umaasa ka lang kung sinong pwede mo asahan. 'Di ba? Mas maganda yung alam kaya nga guys, nagbibigay ako ng mga tips kung paano, para yun yung gamitin nyo. So, paano mag-apply, paano mag-dropbox, anong diskarte ng mga pag-apply araw-araw o ganun. Kasi nga, yun yung ginagawa ko dati nung naghahanap ako ng trabaho dito sa Macau. Ganun. 3 weeks lang, hindi pa nag-extend, nakahanap na ako. Kasi nga, yun yung mga diskarte ko, yung sinishare ko sa inyo. Yan guys, panoorin yung mga playlist ko nandyan. Tingnan nyo kung anong pwede nyo panoorin about dito sa Macau para magkaroon kayo ng idea. Pagdating nyo dito ng Macau, alam nyo na gagawin nyo, hindi na kayo makakapa kasi nga, sinare ko na sa inyo. Ganun. Huwag kayong matakot pumunta ng Macau. Kasi yung mga natatakot lang dyan is mga mahina yung loob. Kung may plano ka, pumunta sa Macau, tapos maghanap ng trabaho, maganda yan, gawin. Kasi kung puro ka lang plano, hindi mo ginagawa, kung inisip mo, paano pag di ako huwag ka na mag-isip ng ganun, na paano, na paano kung ano gagawin ko, di ako makahanap. Huwag ka na mag-isip ng ganun. Pumunta ka na lang, di ba? Mag-pray ka, dasal ka, Lord, ikaw na bahala sa akin dito sa Macau. Ganun. Kasi hindi ka na pababayaan ni Lord. Si Lord talaga yung dapat mong lapitan. Wala nang iba. Lord, i-guide mo ko sa Macau. Ganun. Hindi yung hindi yung magme-message ka sa mga vlogger dito sa Macau, tulungan mo ako, baka guys, marami nagpi-PM sa akin. Sabi ko sa kanila is, huwag kayo mag-PM ng ibang tao dito, mga vlog, mga nag-upload dyan sa Reels, ng mga nagpo-post, dyan kayo maluloko. Diba? Sabi ko, pumunta ka na Macau, maghanap pa dito. Mag-walk-in ka, ikaw mismo yung maghanap para makalis ka ng gastos. Kasi yung mga nilalapitan mo dyan, hindi mo magkakatiwalaan yan, kahit sabihin natin kababayan yan. Ako, pag may nagsasabi sa akin, idol, magbabayad ako, magkano bang ibabayad ko, tulungan mo lang. Sabi ko, yung pera mo, isave mo yan. Huwag ka basta-basta magtitiwala ng ibang tao dito. Isave mo yan para punta mo dito, mag-apply kayo yung panggastos mo. Yung mga binigay ko na sa inyo lahat guys, yung mga tips, paano maghanap ng bahay dito. Andyan yan sa playlist ko. Diba? Huwag kayong matakot. Kasi yung takot is, sabihin may kanta nga, nasa isip lamang. Yung takot guys is makakapag-ano sa inyo eh. Yun yung magiging weakness nyo.
Maging weakness nyo na hindi kayo mapupunta sa ibang lugar dahil dyan sa takot nyo na iniisip mo na yung mangyayari eh. Di ba? Guys, hindi natin hawak yung future natin. Diyos lang yung nakakaalam. Yung iniisip natin is mga ano lang natin yan eh. Kumbaga, ano lang natin yan may tawag dun eh. Yung parang possible na mangyayari. Hindi yung yun talaga. Di ba? Tayo minsan, di ba, pupunta tayo sa madilim. Nag-iisip tayo na baka may multo doon, may aswang. Hindi tayo pupunta doon. Pero pag pumunta tayo, wala pala. Yung isip lang kasi natin yung nagagawa ng imahinasyon doon sa ano natin na, di ba? Na baka may multo, may aswang doon, kung ano man yun na nakakatakot. Doon sa madilim na yun, hindi ka pupunta doon, hindi ka dadaan doon. Kasi nga, di ba? Yung pala, pagpunta mo doon, wala pala. Di ba? Kasi kung hindi mo susubukan, yung mga gusto mo, is walang mangyayari. O, di ba? Dapat magtiwala lang tayo sa Diyos. Yun lang. Si Lord lang. O. Lord, kung may tiwala ka sa Kanya, hindi ka pababayaan. Promise. Ako dati, dasal ako ng dasal. Di ba? Wala naman ako pwede lapitan. Siya lang eh. Hindi ka pababayaan yan, guys. Sabihin natin yung dasal natin is wala nangyayari. Kasi meron akong isang followers na magta-Thailand na raw siya. Ginawa na daw niya lahat. Hindi pa rin siya nakahanap. Nagdasal siya, wala pa rin. Sabi ko, nasa sayo na yun. Kasi si Lord, binibigyan kanya ng way, pero nasa sayo na yun kung susundin mo. Diba? Di ko alam kung anong pinagagawa niya. Diba? Baka may inasahan lang sa tao, o sinabi niya sa mga kamag-anak niya, ikaw na bahala sa akin, ganun. Diba? Ikaw na bahala, sabi naman itong kamag-anak ko, sige hanapan kita, isa naman walang ginawa, nagantay na lang. Diba? Yun mahirap. Mahirap yung ganun. Kaya guys, pag nandito kayo, gusto nyo pumunta ng Macau, pag nandito kayo, may gawin nyo talagang the best nyo. Diba? Kasi pag ginawa nyo yun, nag-focus kayo sa goal nyo na makahanap ng trabaho, pag nakahanap na kayo is the best yun. Diba? The best na feelings yun na nakahanap ka na after all na paghihirap, nakamit mo na yung dream mo. Diba? Ganun yun. Kasi guys, once na nakapanood ka sa mga vlog ko, nagplano ka na pumunta ng Macau, na maghanap ka ng trabaho, si Lord may plano yan dito sa'yo. Lahat ng nakakapanood ng vlog ko na nandito na sa Macau, may trabaho na ngayon. Diba? Kasi hindi ka naman, sa dami ng nagbablog sa YouTube, ang daming nagbablog kung saan-saan, bakit napanood mo to na mablog ko. O, diba? Ganun. Maganda yung Macau guys, maganda. Dahil sinabi ko na maganda kasi nga malapit lang sa Pilipinas, anytime pwede ka umuwi. Yun yung ano ko. And then, pag may trabaho ka na dito, pwede mo pupuntahin dito yung pamilya mo. Ganoon. Invite mo, magbakasyon sila dito. Maganda yung Macau. Kung ilang months yung pagpunta mo dito, o ilang months ka naghanap ng trabaho, ganoon din sila. Ano sila dito? 80 days. Yan, ganoon. Ganoon katagal sila magbakasyon dito. Bala ka kung pag-extend mo pa sila ng visa hanggang UB. Di ba? Kasi mas maganda yung pupunta sila dito, mas mahaba yung time nyo na magkakasama kayo sa kayong pamilya. Unlike na ikaw uuwi, ilang days ka lang doon, di ba? Dito, mas malilis yung gastos mo, di ba? Mura naman dito mabilihin sa Macau. Unlike sa Pilipinas na ang mamahal, hindi lang pamilya yung kasama mo, lahat, kapitbahay, kamag-anak, lahat. Siyempre, magyayabang ka. Dito, kung sino lang yung pumunta dito, yun lang iti-treat mo, di ba? Unlike sa Pilipinas na may kapitbahay ka, sama ako, sa alis nyo. Di, siyempre, mahiya ka naman sabihin, hindi pwede, pamilya lang, di ba? Papapasama ka. Unlike dito na tayo lang, punta kayo sa beach, mag-ano kayo dito, barbecue, di ba? Ganun, ganda dito sa Macau, guys. Kaya kung may plano ka mag-Macau, huwag ka matakot. Panoorin mo mga vlog ko para magkaroon ka ng idea. Ganun yun. Ganun gawin nyo. Huwag kayong matakot. Kung pupunta man kayo dito sa Macau, huwag kayong magda-direct flight kung wala kayo kamag-anak dito. Hong Kong. O kaya maghanap kayo ng mga, alam nyo yung guys, yung group tour. Yan, sali kayo sa group tour na yun. Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, huwag na kayo sumama pabalik. Punta na kayo dito sa Macau. Ganun. Ganun the best para wala kayong maging problema. Hindi kayo mag-isip offload. Kumpletuhin lang ang requirements. Hindi kayo ma-offload. Tapos sagot, kung anong tanong yun lang sagot. Hindi kayo ma-offload. Basta Hong Kong lang Hong Kong, tapos pagdating sa Hong Kong, magbas na kayo pa Macau.
Huwag kayong magda-direct flight dito sa Macau pag wala kayong kamag-anak kasi ang hirap. Napakahigpit yung immigration dito sa Macau. Immigration sa Pilipinas pa Macau. Kasi dito sa Macau, sa immigration, wala namang problema eh. Hindi ka natatanungin nasan hotel booking mo. Wala nang ganun. Pagdating mo dito sa Macau, pasok, tatakan ka na. Hindi, walang tatak dito eh. Yung papel, bigyan ka ng visa na 30 days. Bahala ka na kung ano gawin mo dito sa loob ng Macau. Ganun. Pag bago ka dumating ng nasa ka pa lang, 'di ba? Example, nag-book ka ng ticket pa Hong Kong, maghanap ka na ng bahay dito. May mga upload ako diyan para maghanap ng accommodation dito sa Macau. Maghanap ka na. Kontakin, wag ka muna magbabayad. Sabihin mo na pagdating ko, sunduin mo ako ganito. Pagdating sa airport, yan. Pwede ka naman nila bigyan ng sketch sakay ka ng pagdating mo sa airport, sakay ka ng bus ganitong number, tapos dito ka bababa. Ganun lang. Basta wag kayong magtitiwala, bibigay agad, wag. Sabihin mo pagdating ko saka na ako magbabayad. Ano gawin nyo? 'Di ba? Dapat mautak ka. Hindi yung sila mautak, ikaw wala kang utak. Wag ganun. Dapat ikaw yung mautak. Saka dito guys, hindi yung pabubuhan yung hindi patangahan yung labanan, patalinuhan dito sa Macau. Dapat mautak ka. Dapat pag may mga money involved na about nagbibigay sa inyo ng trabaho, wag nyo nang yan, scam yan. Dapat walang money involved. Ganun. Apply ka lang dito sa mga agency, punta ka araw-araw, alis ka araw-araw, iskarte ka, pasa-pasa ka sa mga kung saan-saan dyan ng mga restaurant, sa mga sa mga company. Nako, mabilis ka makahanap dito ng trabaho. Pero kung dyan ka sa mga online, mga nagpo-post ng trabaho, nako, mga nagpo-post dyan may group kasi dito sa mga page dito, nako, maluluko ka dito sa Macau. Yan sinasabi ko. Kaya guys, huwag kayong matakot. Pumunta ng Macau, panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea. Para sa inyo guys, yung sinasabi ko, hindi para sa akin kasi siyempre meron ako dito. Para sa inyo sa mga pupunta ng Macau, panoorin yung mga vlog ko para magkaroon kayo ng idea. And ayan, panoorin yung mga scam dito sa Macau. May playlist yan dyan dito sa sa YouTube channel ko. May playlist yan. Tingnan nyo doon. Panoorin yung mga scam para magkaroon kayo ng idea, para in case na meron kayo encounter na tao, ganito pala, alam mo na yung galawan, nako, mag-ingat ka na. Alam ko na ito, napanood ko na ito kay Kamuti. Diba, ganoon. Mga diskarte dito sa paghanap, yun yung gawin nyo pagdating dito. For sure, 100%, 2 to 3 weeks may trabaho na kayo. Ganun. Kasi yun yung ginagawa ko eh. Diba? Dapat makapal mukha nyo, buong loob nyo, wala kayong takot. Bahala na si Lord. Dapat lagi kang ganun. Lord, ikaw na bahala. Surrender na ako, ikaw na yung sa akin. Ikaw na magpatakbo ng buhay ko. Ganun dapat lagi. And sana guys, may natutunan kayo sa vlog ko na to. And God bless always sa inyo. And always pray. Yun dapat. And then, thank you so much. God bless sa lahat. I love you all guys.